Morning po and happy Monday night. So, kamusta po kayo, sir? Monday night, Tuesday night. Sorry, Tuesday night. Yeah. Pinakabahan ako. So, kamusta po kayo, sir? Okay lang. Okay naman po. So, before po tayo mag-umpisa, welcome po sa ating Bible study. And first topic po natin is all about Bible. And introduce ko po yung name sarili ko. Ako nga po pala si Chris Lauren Berrosero. And ano po yung name niyo, sir? Brother Jesus yan. Si Brother Jaser. So, welcome, sir. And before po tayo mag-start, let's pray po muna. Let's pray. Ama naming dakila pa sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na inyo pong pinagkaloob sa amin na kami po ay nakapag-meet ni Brother Jaser kung saan namin po, Panginoon, pag-uusapan ang inyong um, salita na napatungkol sa Biblia. Panginoon, sa mga oras pong ito ay aming pong inihiling ang inyong presensya na nawa ito po ang aming makasama sa aming pong pagtatalakay. Linisin niyo po nawa kami sa mga kasalanan na aming nagawa sa pangalan ni Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, Yun, Brother Jay, sir, meron po ba kayong idea kung ano nga po ba yung purpose ng scripture or ng Bible po? hmm, para sa akin, malaking bagay talaga. Kasi ano ko born Adventist. Mm. Kaya kahit pagpalagay natin na ano, sa iba na hindi sila born Adventist, pero parang sila pa yung mas malakas ang faith kay God kaysa sa born Adventist, di ba? Mm. Kasi parang malakas ang tukso talaga pag born Adventist tayo kaysa sa kanila. Yan, yun yung para sa akin. So, ayan po. Kung bababasa po natin sa 2 Timothy 3 verse 15 and 16, sabi dito, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness." So, dyan po ay makikita natin na yung Bible nga ay ginawa or binigay sa atin para tayo ay magkaroon ng katalinuhan patungo sa salvation. That means po na yung sa pamamagitan po nito, tayo po ay makakaroon ng understanding sa plan ni God para sa ating mga tao, kung ano ba yung mga problem na maaari nating kaharapin sa ating buhay at kung ano-ano yung solution ni Jesus Christ para sa mga ito. Kung baga po, yung Bible is hindi lang siya about sa mga moral lessons, kundi isa din po to siya talagang source ng eternal life. And karagdagan pa po is yung scripture is God-breathed. Ibig sabihin, yung bawat word na nandun is talagang nanggaling po sa Panginoon. Meron pong divine inspiration na tayo ina-assure na yung bawat salita sa Biblia is hindi lang nanggaling sa sariling kaalaman ng mga tao, kundi yung bawat salita doon is nanggaling sa Panginoon na talagang nababagay para sa doktrina, para tayo ay gabayan at mag-serve na correction and instruction para sa kabutihan. So, next po is, yung tanong dito is, who wrote the Bible? So, Brother Jaser, pwede niyo po bang basahin yung K-text po natin? Mababasa ito sa 2 Peter 1 verse 21. Sinasabi po dito ay for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ayan. So, dyan po is makikita natin na bagaman yung nagsulat ng Biblia, physically is yung mga tao, ngunit yung mga tao na nagsulat na to, sila po ay guided ng Holy Spirit. Ibig sabihin,
ng mga panahon na isinulat nila yung mga um, books sa Bible is sila po ay hindi nila ginagamit yung sarili nilang imagination, yung sarili nilang kaalaman, kundi sinusulat nila bawat salita, yung mga salita na ibinibigay sa kanila ng Panginoon para mas secure yung purity ng scripture. And para din ito'y masigurado na yung salita talaga na nandun sa Bible is talagang nanggaling sa Panginoon at hindi galing sa sariling opinyon ng mga tao. So ito ay tinutulungan tayo na maunawaan at makita natin na bagaman ang Bible is sinulat siya ng iba't ibang writers sa magkakaiba-ibang panahon at kultura, makikita po natin yung unity doon sa scripture. Ayan. So next po natin na katanungan is how are we advised to study the scripture? So brother Jaser, paano ka po nagsa-study or nag-aaral ng banal na kasulatan? Para sa akin, ang naging testimony ko about dito Yes. ay nung bata pa ako ay di ko alam bakit um, simbal ako ng simba dati nung hindi pa ako nababaptize. Di ko alam kung ano ba ako doon. Parang, Mm. siyempre, pinapasimba ko ng parents ko, simba lang, tuwing Sabado. Tapos, sa huli, naiintindihan ko na ganito pala yun. Tapos, ang sunod nun, nakikinig ako sa mga Bible study. Kaya, Mm. abang nakikinig ako doon, tapos, parang naiintindihan ko siya ng malinaw pa kaysa sa mga napapakinggan ko pag may speaker, pag sa mga speaker na dito sa Divine. And sunod nun, nabaptize ako and nagtuloy-tuloy yung faith ko. And pag may mga Bible study, sumasama na rin ako doon sa mga elder. Yan. Amen. So, kung mababasa po natin sa Isaiah 28 verse 10, sabi dito, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line upon line, here a little and there a little. So, yung pagbabasa po ng or sa pag-aaral ng Bible is dapat pala is isa-isa. Precept upon precept, line upon line. So, it means na yung pag-aaral natin is systematic and comparative approach sa scripture. So instead na i-isolate natin yung isang verse, tayo ini-encourage na pag-aralan natin yung banal na kasulatan by passage across different parts ng Bible para tayo makagain ng comprehensive understanding. For instance, is yung concept na inintroduce sa Old Testament is na-fulfill siya sa New Testament. And then yung prophetic symbols is clarify siya sa iba't ibang passage ng Bible. Yan. So, how long does the Word of God endures? 1 year ba? Or isang dekada? Or hanggang lang ba sa tayo ay mawala ng buhay? So, kung mababasa po natin sa 1 Peter 1 verse 25, ang sabi dito, But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. So, sabi dito is the word of God endures forever. So, yung banal na kasulatan o yung salita ng Panginoon is magpakailanman. Matuyo man yung lupa, mabiyak man yung lupa, matuyo man yung tubig, or malantaman yung mga bulaklak. Pero yung salita ng Panginoon is mananatili yan hanggang sa walang hanggan. So, pinapakita lang sa atin na wala siyang specific generation or time limit kahit na magbago man yung cultural norms, may mga madagdag at may mawala sa filosofiya. Pero yung salita ng Panginoon is eternal siya. So, wala siyang, kumbaga, it is, ano siya, foundational and unchanging. So, ito yung dahilan kung bakit
magbago man yung henerasyon, patuloy pa rin yung pag-shape nito sa buhay natin. Na kung saan nagagamit pa din natin siya as guide sa ating buhay and sa ating society. Ayan, next po is, why were the scripture written? So, brother, pwede niyo po bang basahin yung ating text? Romans 15 verse 4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that with your patience and comfort of the scriptures might have hope. Ayan. So dito po, yung sinasabi dito is yung scripture is hindi lang sa atin binigay ng Panginoon para sa historical record, kundi isinulat siya, ibinigay siya sa atin para tayo ay meron tayong matutunan, para ma-develop natin yung wisdom, yung character, and faith. And isa din to siya sa pinaka-main source natin na pagkukunan ng pag-asa, kung saan mababasa natin doon yung mga experiences ng mga Bible character or yung mga sinaunang tao ng time ni Jesus and even before nang ipinanganak si Jesus. Kung saan mawi-witness natin kung tayo magbabasa yung triumphs, yung failure, kung paano nag-intervene yung Panginoon sa buhay nila and kung gaano ka-faithful, gaano nag-remain na faithful yung Panginoon despite sa circumstances. Yan. So, what is the result of studying the scripture? So, basahin po natin sa 2 Timothy 2 verse 15. Sabi dito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of the truth. Sabi po dito, kinakailangan na tayo is maging diligent sa pag-study ng scripture kasi ito is nakakatulong sa atin na malaman natin or ma-distinguish natin between dun sa truth and error. Kung saan magkakaroon tayo ng knowledge kung alin ba dun sa mga kung alin dun yung parang yung merong may error na siya or meron bang misinterpretation or partial knowledge na pwedeng mag-lead sa confusion. But sabi nga, kapag tayo is disciplined, kung tayo ay nag-aaral ng Bible, is magkakaroon tayo ng kakayahan na ma-discern natin kung ano ba yung talagang naka-align sa kalooban ng Panginoon. So, syempre, need talaga natin na mag-aral ng Bible para tayo is ma-equip as a believer para tayo magkaroon din ng kakayahan and ng knowledge na ma-explain natin yung faith natin ng tama sa ating kapwa. Yan. So next is, of whom did the scripture testify? So brother, pakibasa po ang ating text. John 5 verse 39. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. So dito po is yung scripture is nagte-testify siya sa kay Jesus. So baga mula sa Genesis hanggang sa Revelation, yung pinaka-central figure ng Bible is si Jesus, na kung saan siya ay inare-reveal as ating creator, ating redeemer, and yung paparating natin na king. Kung saan sa Old Testament is pinoint dito yung kanyang pagdating, and yung sa New Testament naman is ni-record yung fulfillment ng mga prophecies. And kung saan, dito din is yung pagtanggap natin kay Jesus as the Christ is nagdadala siya ng eternal life kasi si Jesus is yung nag-bridge. Siya yung nag-bridge sa atin papunta kay God. Ayan. So what does God promise us if we obey His will? Sabi sa John 7 verse 17, anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Ayan. So,
kung tayo is genuine na sinisik natin yung mga kasulatan ni God, maiintindihan natin yung tunay na doktrina sa pamamagitan ng total surrender ng ating puso kay Jesus. Mare-recognize natin yung kung alin yung mga teaching, kung ano yung teaching na naka-align sa kanya, and alin doon yung distorted na ng human tradition. And this ensure na yung faith natin is naka-built sa foundation of divine truth rather doon sa man-made philosophies. So, ayan. So, dyan po tayo nag-end. Pero, bago po tayo magtakop, ay brother, meron po ba kayong reflection na gustong ibahagi? Ang aking reflection about dito ay ang Bible talaga ay napaka-importante talaga kasi sa panahon dati, hindi tayo pwedeng magdala ng Bible. Lalong-lalo na sa ibang bansa, sa Saudi. Hindi talaga pwedeng magdala ng Bible doon. And ngayon, sa panahon natin, ito ang susi na ano, para mabasa natin, pag-aralan natin kung ano ba talaga ang laman nitong Biblia. At pagdating din ng huling araw, pagdating ng ating Panginoon ay ito ay ano din ng mga 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 matataas na posisyon ng mga tao. I-dispatch ulit nila yan, yung Bible. Hindi na naman tayo papadalahin. Kaya napaka-importante talaga na ngayon pa lang, basahin na natin lahat, pag-aralan na natin lahat kung paano natin ito ma-handle. Yan. Amen? So, ayan po, lagi lang po natin pakakantandaan na yung Bible is hindi lang siya religious book, kundi isa siyang revelation ng Panginoon sa atin na mga tao. And it provides us the wisdom for living, and it reveals the path to salvation and strengthens our faith. So, bilang mga kabataan, need natin na i-dedicate yung ating sarili sa pag-aaral. And syempre, i-apply na din natin yung bawat teachings para mai-align natin yung sarili natin sa kalooban ng Ama, and syempre, para ma-experience natin yung transformative power and para na din ma-prepare natin yung ating mga sarili sa pagdating ng persecution na kung saan hindi natin alam na possible at talagang namang mangyayari na tayo ay pagkakaitan ng pagkakaitan tayo na tayo makapag-worship, na tayo ay makapagbasa ng mga Bible. So habang ngayon na may panahon pa tayo, basahin na natin ito at isa puso at isipan. So, dyan lang po yung nagtatapos yung ating Bible study sa ngayong gabi. And before po tayo magpaalam, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Aba naming dakila ka sa lahat, Panginoon, maraming salamat po na amin pong natapos ang pagtalakay sa inyong banal na kasulatan. Nawa po, Panginoon, ang mga learnings po na aming natutunan ay manatili sa puso at isipan namin. Panginoon, ilayo niyo po kami sa kapahamakan at nawa po, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-sustain sa amin ng faith and ng inyong pong grace, Panginoon. Sa aming pong pagpapahinga ng pansamantala, nawa po ikaw po ang patuloy na aming makasama at muli niyo po kaming gisingin ng may kalakasan at may panibagong pag-asa. Salamat po ang sama tuloy namin sa Panginoon.